Mga kabalita, may napili ng Agriculture Secretary si Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo yan ng Pangulo ngayong umaga. Detalyo tayo sa balita live ni Ivan Mayrina. Ivan. Connie JP, si Francisco Chu Laurel ang bagong sekretary ng Department of Agriculture. Sa isang press conference dito sa Palasyo ng Malacanang, inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na itinalaga na niya si Chu Laurel sa kagawaran na 1.5 taon din niyang pinamunuan. Si Secretary Chu Laurel ang presidente ng Frabel Fishing Corporation at gayon din ng Agusan Power Corporation at kasalukuyang miyembro ng Private Sector Advisory Council for Agriculture. Si Chu Laurel sinabing itutuloy lang ang mga nasimula ng Pangulo sa kagawaran at sisiguruhin ng sapat at abot kayang supply ng pagkain sa bansa. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya, hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Uupo si Chu Laurel sa DA sa gitna ng mga nagtataas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura mula sa bigas, asukal, sibuyas at kamakailan ang patatas. At ito ang pangunahing utos ng Pangulo sa kanya na tugunan ng pagkontrol sa presyo ng agricultural commodities. Mula naman dito sa Palasyo, diretso DA si Secretary Chu Laurel kung saan kakausapin niya ang mga opisyal at kawani roon sa pangunguna ni Senior Undersecretary Domingo Pangaliban. Ayon kay Chu Laurel sa ngayon, ang kooperasyon ng mga taga-DA ang kanyang hiling mula sa kanila. Kasunod naman ang anunsyo tungkol sa bagong DA Secretary, nagsalita rin ng Pangulo tungkol sa sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa Gaza. Nagkaroon na raw ng pag-uusap sa pagitan ng ating embahada at pamahalaan ng Israel para bigyan prioridad ang mga Pilipino sa paglilikas. At nangako raw ang pamahalaan ng Israel na ngayong araw o bukas makakatawid ang mga Pinoy sa Rafah Crossing. Yun nga lang, nariyan pa rin ang komplikasyon na marami sa mga Pinay sa Gaza ay may mga asawang Palestino at hindi patatawirin sa border. Ano't ano man ang mangyari, nariyan daw ang mga kinatawan ng embahada na handa para ilikas ang ating mga kababayan kapag nagbukas na ang border para sa mga dayuhan. At yan ang balita ko mula sa Malacanang. Balik sa iyo, JP, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Iba't ibang reforma sa agri-fisheries ang hamon ng grupong pamalakaya kay bagong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Una po riyan, dapat daw limitahan ang pag-import ng mga agricultural at fisheries products dahil nakakaapekto raw ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Dapat din daw ay may tulong sa mga mangingisda lalo na tuwing may sakuna. Dapat ding tiyaking malayang nakapagpapangisda ang mga Pilipino sa mga teritoryo at traditional fishing grounds na sakop ng Pilipinas. At dapat daw ipagbawal ang reclamation projects na nakasisira sa kapaligiran at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Susubukan ng GMA Integrated News na kuna ng tugon si Secretary Laurel kaugnay sa mga hamon ng pamalakaya. Posible ang oil price rollback sa susunod na linggo. Yan ang sabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Naglalaro sa 40 to 60 centavos ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa diesel at 80 centavos hanggang 1 peso and 5 centavos sa kerosene. Pwede pa raw yung magbago dahil hindi pa tapos ang trading week sa world market. May iuugnay raw ang napipintong rollback sa kontroladong sitwasyon sa Israel-Hamas war, gayon din sa dagdag na output mula sa OPEC at Amerika at ang pagbagal sa fuel demand.
Balita ko, libre ang MRT3 para po sa mga bata sa Lunes, November 6. Bilang pagdiriwang po yan ng National Children's Month. Pasok dito ang elementary students hanggang senior high school students na 17 years old and below. Epektibo ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Paalala lamang yung mga bata ang libre. Hindi po kasali ang kasama nilang 18 years old o mas matatanda. Kabi-kabilang aksidente ang nangyari sa North Luzon Expressway nitong magdamag. Ang ilan pauwi na sana matapos mag-unda sa probinsya. Balitang hatid ni James Agustin. Apat na sasakyan na nagkarambola sa bahaging ito ng southbound lane ng North Luzon Expressway sa Bukawi, Bulacan, bandang alas 10:30 kagabi. Kabilang dyan ang 3 AUV at isang SUV. Walang nasugatan sa mga sakay. Kwento ni Lena, isa sa mga sakay ng AUV, umuulan daw nang mangyari ang aksidente. Uminto po yung nasa harapan namin, so uminto rin po kami. Pero hindi naman po kami mabilis, daan-daan lang eh. Tapos, pagkahinto ng asawa ko, yun na, maya-maya gumalabog sa likod. Kaya alam na namin talaga na mayroon nang nangyari. Galing silang bakasyon sa Pangasinan at pauwi na raw sila sa Las Piñas. Sinulit naman po namin kasi nagbanding po kaming pamilya kasi gawa ng mahaba-haba po yung bakasyon. Nayupi naman ang harapan ng AUV na ito na ikaapat sa mga naaksidenteng sasakyan. Ang mga sakay galing din Pangasinan at makikipaglamay sa kaanak sa Marikina. Nagpreno po yung nasa harap po namin, tapos yun, nagpreno rin kami kaso lang parang inabot yata gano'n. Malakas ba ulan nun? Opo. Ilang minuto lang ang lumipas, nagkarambola rin ang apat na sasakyan sa area naman ng Balagtas, Bulacan. Nagkabanggaan ng isang pickup, 2 kotse at isang van. Nagtamo ng minor injury sa bandang kilay ang isa sa mga sakay ng kotse. Kwento ng kapatid niya, pauwi na sila sa Calamba, Laguna matapos gunitain ng undas sa Pangasinan. May truck po sa harap niya and then parang nag-sudden brake siya. Tapos pagka-reaction ni tatay, hindi na po enough yung time para tumigil yung... Actually, nag-slide na po yung kotse namin doon. Nabasag ang windshield ng van na ikaapat sa mga naaksidenteng sasakyan. Galing naman sa Baliwag, Bulacan ang mga sakay nito at pauwi na sa May Kawayan. Nakasunod ako sa kanila eh. Pwede ko na rin nag-apply ako ng brake pero hindi na talaga kinaya. Kaya natamaan ko rin yung... Ayon sa NLEX Command Center, may naitala rin silang karambola ng 6 na sasakyan bandang alas 11 kagabi. Nangyari ang 500 metro ang layo mula sa Bukawi Toll Plaza. Naaksidente ang 4 na SUV at 2 kotse. Agad naman nakaresponde ang mga traffic patrol teams ng NLEX. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso, wala po tayong binabantay ang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kabalita, ugaliin pa rin magbaon ng payong dahil sa posibleng pag-uulan. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Northern Luzon kasama dyan ng Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Dapat ding maghanda sa pag-uulan ng malaking bahagi ng bansa lalo sa bandang hapon at gabi ngayong darating na weekend. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng pagbaha o kaya naman ay landslide, kaya stay alert po mga kapuso. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw at sa darating na weekend. Ayon naman sa Pag-asa, shear line ang nakaka-apekto ngayon sa northern at eastern section ng Northern Luzon at mga local thunderstorm ang aasahan sa iba pang panig ng ating bansa. Salamat, Anjo. Samantala, ito naman, abiso po ng Bureau of Immigration sa mga biyahero ngayong holiday season. Sa electronic gates o e-gates po ng airport kayo dumaan. Balita ko, halos 8 seconds lang ang processing time doon. Kumpara po ito sa 45 seconds na usual time kapag dumaan pa tayo sa immigration officer. Sabi ng BI, nakakalat na ang 21 e-gates sa ilang international airport sa bansa at plano pa itong dagdagan. Paghahanda po ito, lalo't inaasahang darami ang mga pasahero sa Christmas holidays. Balita ko, darating sa bansa ngayong araw si Japan Prime Minister Kishida Fumio para sa kanyang 2-day official visit sa Pilipinas. Sa kanyang pagbisita, magkakaroon siya ng bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos kung saan inaasahang tatalakayin nila ang issue sa West Philippine Sea.
trade at investment, pati na po ang official development assistance o pagpondo sa mga proyekto ng Pilipinas. Inaasahan ding mapag-uusapan ng isang kasunduan na palalakasin ang kooperasyon ng mga sandatahang lakas ng dalawang bansa. Sumagot na po ang airline na sinakyan ng ilang OFW na nirepatriate mula Israel tungkol sa mga nasira nilang bagahe at nawalang gamit. Sabi po ng Etihad Airways, inimbestigahan na nila ang mga reklamo. Makikipag-ugnayan daw sila sa mga apektadong pasahero. Yung mga apektadong OFW ay galing sa Tel Aviv, Israel at nag-stop over sa Abu Dhabi bago nakarating sa NAIA nitong Lunes. Mga lumang problema pero may bagong kalihim, hindi ba? Yan po ngayon ang sektor ng agrikultura sa bansa. At para pag-usapan yan, nakasalang sa balita ko si Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor. Magandang umaga po at welcome sa balita ko. Good morning! Sa ating pong mga taga-subaybay. Ano po ang masasabi ninyo na sa wakas na may itinalaga na hong kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. po? Opo. Ang unang reaksyon po namin ay, natutuwa po kami kasi magkakaroon na tayo ng isang permanente at full-time na kalihim po ng pagsasaka. Nakatulong din siyempre yung panunungkulan ni Pangulong Bongbong as the Secretary. Pero sa dami po ng problema po na hinaharap po niya, hindi lang sa agriculture, hindi talaga napag-uukulan po ng complete attention ang mga mabibigat na problema po sa agriculture. So mabuti po ngayon, magkakaroon po tayo ng full-time secretary. So kami po ay we wish the new secretary, Secretary Laurel, all the best. Handa po kaming makipagtulungan sa kanya. At the same time, nananawagan po kami, sana po ay pakinggan niya ng gusto, lalo na po yung mga sektor sa agrikultura na mga hindi po masyadong naririnig. Kagaya po ng ating mga maliliit na magsasaka, mga mangisda sa ating pong mga municipal fishery sector, at iba pong mga disadvantage po na subsectors po sa agrikultura. Sir Leonardo, mula raw po sa fishing industry itong si Secretary Laurel, sa tingin niyo po ba advantage itong maituturing sa kanya? Well, siguro yung background niya kasi more on the commercial fishing sector. Naalala ko kasi nung ako naging Secretary of Agriculture way back in 2001 at saka 2002, ang nakaka-deal ko po noon yung kanyang ama, si Mr. Francis Laurel Sr., na siya pong nag-umpisa po ng kumpanya po nila, yung Frabel. At that time po, ang pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at ng Bureau of Fisheries ay upang maisiguro po natin, kasama po ang commercial fishing sector, yung paghuli po natin ng tuna at iba pong mga isda na nahuhuli lamang po sa mga Indonesian waters, South Pacific, Papua New Guinea at iba pa. So, naman po, nagtagumpay naman po kami para magkaroon po ng mas secure access po sila sa paghuli po ng mga ganitong klaseng isda sa international waters. Sir, sa lawak po ng problema ng Department of Agriculture, ano po yung nakikita nyo na dapat niyang unahin itong si Secretary Tiu Laurel? Siguro ang pinaka-basic siyempre yung supply po at saka affordability ng pangunahing pagkain natin. Di ba? Mag-umpisa po tayo sa bigas. Ganyan din po yung karne po, karne ng baboy, karne ng manok, itlog. Siyempre, mga gulay po. So, let's start with the most basic commodities, mga pagkain po. Paano po natin mapalakas, ma-encourage po yung ating mga magsasaka na maging mas productive, at gawing mas adequate po yung supply po natin locally para makarating po itong pagkain na ito sa sapat po na kantidad at saka po sa abot kayang presyo po. Sir, since 1966 pa nga daw itong fishing industry na kinakasangkutan po ng pamilya Tiu Laurel, at sila ho ay nangunguna hindi lang dito sa bansa kundi sa atin po sa Asia rin. So dahil sa tagal po nito, baka meron kayong personal knowledge as to, sabi kasi ng Pangulo, malawak ang mga koneksyon ni Secretary Tiu Laurel para makatulong siyempre pa doon sa mga pangunahing problema po ng bansa. Sa tingin niyo ho,
Ito ho ay talagang makakatulong. How many months kaya o years maaaring maasikaso, maayos yung mga pangunahing problema kung nabanggit ninyo? Siguro ang isang may tutulong ni Secretary Laurel base na rin po sa kanyang background ay hindi lang kasi sila engaged sa paghuli po ng let's say tuna and other ocean going fish. Kung hindi kumbaga integrated yung kanyang businesses sa fishing. So they're also into processing. I think kasama po yung tuna processing at saka exports. So marahil naintindihan po niya yung nasa agriculture sector, hindi lamang po dapat tignan yung panghuli po ng isda o yung pagpaparami po ng pagkain po natin, pero kailangan tignan po yung mga hadlang po all the way to the processing, marketing, all the way to the consumer level. So siguro yung ganyang outlook po niya in terms of yung tinatawag na supply chain, sana po ay mai-apply din po niya sa mga halimbawa mga land-based crops. Kagaya po ng palay at saka bigas. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binigay sa amin, sir. Wala pong anuman po at thank you also for the invitation. Yan po naman si Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor. Dito naman po sa Pilipinas, nakauwi na kaninang pasado alas 6 ng umaga ang ilang OFW na tumakas mula sa gulo sa Lebanon. May balita live si Darlene Kai. Darlene? Connie, sila ang ikalawang batch ng OFWs na nirepatriate galing Lebanon, kung saan patuloy ang kaguluhan at labanan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israeli troops. Isa sa kanila si Lorena Lagimon, domestic helper na nakabase sa Jizzi na nasa southern part ng Lebanon. Doon pinakaramdam ang gulo. 15 minuto lang daw ang layo niya mula sa border ng Lebanon at Israel, kaya maya't maya raw siyang nakakarinig ng pagsabog. Dumating na raw sa puntong hindi siya makatulog, kaya napagpasahan niyang magpa-repatriate na o umuwi sa Pilipinas. Kasama niya sina Jeneline Joso at Clarita Dumo na taga Beirut naman. Hanggang doon daw ay rinig nila ang mga bomba. Kaya ginusto na rin nilang umuwi para sa kanilang kaligtasan at para na rin sa peace of mind ng kanilang mga pamilya. Sa ngayon, 10 OFW na ang na-repatriate galing Lebanon. Ayon kay Hans Kakdak, ang officer in charge ng Department of Migrant Workers, 127 OFWs na humihingi ng repatriation sa ngayon. Mahigit 17,000 naman ang kabuang bilang ng mga Pilipinong nasa Lebanon. Pero nananatili raw challenge o problema ang mga OFW na undocumented o iyong mga walang papeles. Sabi ni Kakdak, hindi nila matiyak kung ilan ng OFWs na ito na maaaring naloko ng mga illegal recruiter o sadyang piniling hindi dumaan sa tamang proseso. Pero kahit mas mahirap daw ang pagdadaan ng proseso ng undocumented OFWs, makakaasa pa rin daw silang tutulungan sila ng ating gobyerno na umuwi sa Pilipinas sakaling gusto rin nila. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, makakatanggap ang repatriated OFWs ng financial assistance, scholarship mula sa TESDA, livelihood assistance at psychosocial support. Narito po ang bahagi ng panayam natin sa kanila. Halos every week na po, nakakarinig ako ng tunog ng bomba, baril kasi sa mismong south po kami. Kaya malapit po kami sa border. Nung narinig ko na po yung ganun pong tunog, di na po ako makatulog. Kaya po nag-decide na po akong umuwi. Gusto na namin talaga umuwi, pero ang gusto namin talaga magtrabaho. Pero sa sitwasyon, naiipit kami gabi-gabi, naririnig namin ang bomba. May trauma kasi ako. Connie, may kalayuan yung tirahan nitong OFWs. May taga-Apari, Bacolod, Isabela. Kaya magpapahinga muna raw sila dito sa Metro Manila bago umuwi. Pero magpapatuloy naman daw ang direct coordination sa kanila ng OWA at DMW. Connie? Maraming salamat, Darlene Kai. Inimbestigahan na ang kwento ng ilang Chinese na naging biktima umano ng sex trafficking ng sinalakay na pogo sa Pasay. Balitang hatid ni Salima Refran. Bukod sa mga biktima ng prostitusyon at torture,
Ilang biktima naman ng kidnapping, illegal detention at forced labor ang lumapit sa mga otoridad sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Ang mga Chinese nationals na ito, ibinenta raw sa Pogo sa halagang ₱250,000. Isa dahil nagkautang sa kasino. Ang isa naman, inoferan raw ng trabaho pero nagulat na lang na may pagkakautang na pala. They actually force him if he's not cooperate with the Chinese national, then they will beat him. 哪一年说呀？把你所有的经历。After he was sold here, and then the person in charge told him that he need to pay back 500,000, and then this 500,000 will be deducted from his salary. May banta ng pananakit kung magsusumbong o magtangkang tumakas. Ang isa, hindi pa raw ulit nakikita ang asawang Pilipina at magdadalawang taong gulang na anak mula nang ipasok sa Pogo. This is an act promoting trafficking in person. Una, people were forcibly taken from areas like casino, so they are unable to go out. Then a significant amount from their monthly salary is taken from their salary. So it's practically a form of debt servitude. Iniimbestigahan na ito ng PAOK, lalo't nakababahala ang mga kwento ng porosahang pagtatrabaho at pagbebenta ng mga tao. Isasama sa mga hihinga ng search warrant ang malaking kumikinang na statwa ng teddy bear na ito na isa palang malaking alkansya. Natuklasan ito kasama ng 9 na iba't ibang laki ng money vaults. Samantala, binubusisi na ang mga incorporation papers ng Smart Web Technology na nakapangalan sa provisional license mula sa PAGCOR. Bukod sa mismo mga nagpapatakbo ng Pogo, dapat managot rin daw ang mga incorporators ng kumpanya. Yan ang balita ko sa Nima Refra ng GMA Integrated News. Balita ko, nako, toll hike ang sumalubong po sa mga dumaan dyan sa SLEX at MCX ngayong umaga. Nako, hindi masyadong good news. Pero detalye tayo sa balita live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, JB, Connie, bago tayo pumunta sa toll hike, sa mga sandaling ito ay naaayos pa naman ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Bali, wala tayong nakikita anumang build-up saan mang bahagi dito sa may SLEX. No? Kung nagkakaroon man ng konting pagbabagal, yan, Connie, JP, ay sa may bago umexit ng Kabuyaw, dyan sa may southbound lane dahil may ginagawang pagpapalawak ng kalsada sa area na yan. Wala pa naman napapaulat na aksidente dito sa SLEX ngayong araw. Bagamat inaasahan na ng pamunuan ng SLEX na may mangilan-ngilan ng babiyahe pa uwi simula sa araw na ito, sa Sabado o sa Linggo pa raw nila inaasahan ang matinding pagbabagal sa daloy ng trapiko. Samantala, simula po sa araw na ito, tataas na ang toll fee dito sa SLEX maging sa MCX o Manila-Cavite Expressway. Yan ang kinumpirma ng Toll Regulatory Board o TRB. Sa mga babiyahe ng SLEX mula Kalambato, Alabang, may dagdag na 10 pesos para sa mga Class 1 vehicle, 20 pesos naman para sa Class 2 at 30 pesos para sa Class 3 vehicle. Yung babaybay naman ng Kalambato, Santo Tomas, Batangas, may dagdag na 4 pesos para sa Class 1, 6 pesos para sa Class 2 at 8 pesos na dagdag para naman sa Class 3 vehicle. Sa MCX naman, dinagdagan ng 1 peso ang toll fee para sa Class 1, 2 pesos para sa Class 2 at 3 pesos para sa Class 3 vehicle. Ayon sa Toll Regulatory Board, ito raw ang kauna-unahang toll fee adjustment na ipinatupad sa SLEX sa loob ng 12 taon. Kaya binibigyan daw sila ng pagkakataong makalikom din ng panggasto sa pagpapalakad ng expressway, gayon din ang pagpapatuloy ng mga improvements at expansion sa SLEX. Ayon sa TRB, binigyan daw nila ng malaking konsiderasyon ang mga motoristang gumagamit ng expressway. Kaya para hindi raw masyadong maging mabigat sa publiko, minabuti ng kanilang tanggapan na imbis na gawing isang bagsakan ang paniningil simula ngayong araw, gagawin nila itong 2 years to pay. Ang kalahati daw baka sa 1 taon pa nila sisingilin. Pero susuriin daw muna nila kung kailangan pang singilin ang kalahati sa susunod na taon. Connie, JP? Yes, kamusta naman yung reaksyon ng mga motorista sa toll hike? Well, sa mga sandaling ito, Connie, no, ay hindi pa tayo masyado nakakuha ng reaksyon. Yung iba siguro mahalang hindi pa aware dahil yung di ba yung automatic yung singil sa toll fee, pero patuloy tayong kukuha ng reaksyon ng publiko patungkol diyan, ano, Connie?
Oo nga, basta pataas, medyo malungkot tayo. Maraming salamat, Oscar Oida. Good job! Ang galing na ipinamalas ng isang 6-year-old kid sa mundo ng Jiu-Jitsu. Wagi po ng ginto si Alayla Ayel Aguilar sa 2023 Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival. Natalo ng 6-year-old Jiu-Jitsu champion na si Ayel ang pambato ng Brazil. Sinundan po yan ng submission victory sa loob ng 10 segundo laban sa kinatawan ng UAE. Para sa Kids 2 White 17 kg category. Ang ama naman ni Ayel na si Coach Alvin Aguilar, very proud sa na-achieve ng kanyang anak. Ito raw ang produkto ng hard work at discipline ni Ayel at initiative to always do the best. Back-to-back gold niya yan mula pa last year, kaya siya ngayon ang youngest Pinay 2-time world champion sa Jiu-Jitsu. Congratulations sa iyo, Ayel! Extra special ang pagunita ng unda sa isang bayan sa Ilocos Norte dahil sa Tumba Festival. Aakalain mong fiesta sa dami ng handang nakahain sa lamesa. May mga exotic food at kakanin gaya ng patupat, baduya, sinuman, pilais at busi. Atang o alay raw yan ng mga taga-Paway sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Pagkatapos magdasal, sabay-sabay daw lalantakan ng mga nakilahok ang mga inialay na pagkain. Bukod sa tradisyong ito, may parade of costume din sa isang heritage site sa bayan. Tuwang-tuwa ang mga bata at young at heart na nagpicture at nag-agawan sa candy treats. Muli pong binuksan sa pangalawang araw ang Rafah border para makatawid na papuntang Egypt ang ilan sa mga naiipit sa gyera ng Israel at grupong Hamas sa Gaza. Batayan sa kasunduang binuo ng bansang Qatar sa pagitan ng mga bansang Israel, Egypt, Amerika at ng grupong Hamas. Halos 6 na raang citizens ng 15 bansa ang pinayagang makatawid. Huwebes, oras dito sa Middle East. Pinakamarami dyan ay passport holder ng Amerika na 400. Binusisi ng mga otoridad mula sa Israel ang mga dokumento nila para matiyak na walang miyembro ng grupong Hamas ang makalalabas. Ang ilan na nakatawid na ay magkahalong emosyon ang nararamdaman. Kahit daw kasi nakalikas na sila, natatakot pa rin sila para sa mga naiwan nilang mga kaanak at mga kaibigan sa loob ng Gaza. Bago naman buksan ang Rafah crossing para sa refugees nitong Huwebes, may dumagundong na pagsabog doon. May tumama kasing airstrike malapit sa border. Hindi pa alam kung saan ito nanggaling. Rafi, kasama ba ang Pilipinas sa listahan ng nationalities na pinatawid na sa ikalawang araw na binuksan nga itong mga evacuees for yung Rafah border natin? Sa pinakahuling balita natin na nakuha natin ilang minuto lang ang nakakaraan mula sa ating embahada sa Jordan na siya nangangasiwa dyan sa may Gaza, ay hindi pa kasama yung Pilipinas ngayong araw. Hindi pa kasama sa listahan. 15 bansa yung kasama sa second batch, yung pinakamarami nga yung mga passport holders mula sa Amerika. Meron ding mamamayan ng Belgium, Greece, Croatia, Netherlands, at pati na yung Sri Lanka, halo-halo na yan. Hindi natin alam, Connie, kung ano yung naging pamantayan, kung sino yung mga uunahing mga bansa. Pero umaasa ang Pilipinas na sa mga susunod na araw ay susunod na yung ating mga kababayan na papayagan naman ng makapasok dito sa Egypt. Habang hinihintay pa ng ating mga kababayan yung abiso mula sa ating mga opisyal dyan naman sa Amman, Jordan, ay nandito na sila sa paligid ng Rafah Governorate. Malapit na malapit lamang sila dyan sa may border crossing mismo para kung ibigay na yung abiso, ay agad naman silang makakatawid at makakalapit dito sa may border crossing mismo kung saan pinoproseso yung mga dokumento ng mga papasok dito sa Egypt. Habang hinihintay pa ng isa ng mga iba na patawid dito sa border, patuloy pa rin ang palitan ng mga atake ng Israel at ng iba't ibang grupo tulad ng Hamas at Hezbollah. Balita ko nga sa Tel Aviv ay magkakasunod ng sirena ng air rocket alert. Ngay sitwasyon at dahil nga diyan ay pumunta agad sa mga bomb shelter ang ilan nating kababayan doon at nakakwentuhan ko sila, yung isang Pinoy hotel worker sa Tel Aviv, at sabi niya natatakot pa rin sila kahit nasasalag ng Iron Dome defense system ng Israel ang mga paparating na rocket. Tunog pa lang daw kasi ng sirene, ninenervyos ka na.
Nakausap din natin kahapon si DFA Undersecretary Eduardo De Vega at sinabi niyang pinag-aaralan na raw nila kung itataas ang alert level sa Israel. Ngayon kasi alert level 2 yan o limited ang deployment ng OFW, lalo na po yung mga bagong hires. Sabi niya, pwedeng gawin na by area ang pagtaas ng alert level. Sa iba, pwedeng level 3, pero sa iba naman ay mananatili sa level 2. Yung Gaza nasa alert level 3 o voluntary repatriation na. Ayun na nga, JP, kahit sunod-sunod yung pag-atake ng Hamas at Hezbollah, sabi ng Israel military na napapalibutan na raw nila yung Gaza City, pero marami raw silang naiengkwentro mga booby trap. Samantala, pasado alas 4 ng umaga ngayon dito sa Cairo, Biyernes, abangan natin kung matutuloy nga yung pangako ng Israel na patatawirin na ngayong araw o bukas, Sabado, yung iba pang mga Pilipino mula sa Gaza. Ayon sa Egypt Foreign Ministry naman ay naghahanda silang tumanggap ng mahigit 7,000 dayuhan mula sa Gaza papasok dito sa Egypt. Mula sa mahigit 6 na pong mga bansa. Kabilang dito yung paniniguro na tama yung kanilang mga travel documents. Maging mga pangangailangan medikal ay gusto rin matiyak na nandyan kapag pumasok na itong mga dayuhan. Gusto rin kasi tiyakin ng Egypt na may specific o specified time frame lamang yung mga banyagang ito na lilikas mula Gaza pagkatungtong nila dito sa Egypt. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng tumagal dito sa Egypt at dapat agad silang makalabas at makauwi sa kanilang mga respective countries. At syempre, yung ating embahada dito sa Cairo ay isa yan sa matagal nang pinaghandaan. Oras na makalabas yung ating mga kababayan mula sa Gaza, 1 hanggang 3 araw lang, kailangan na silang ma-book ng ticket pauwi naman dyan sa Pilipinas. May mga balita pa ako mamaya, abangan. Balik muna dyan sa studio. Salamat, Rafi. Sa daddies, bantayan po ang mga anak habang kumakain sila at baka sila ho ay mabulunan. Naku, nakakatakot yan. Paano ba malalaman, Mami Connie, kung ang nabubulunan na si baby, hindi pa naman po sila nakakapagsalita? Ito na nga, yung kwento kasi ni Mami Prax, pinakain niya daw ng maliit o maliliit na piraso ng papaya ang anak na si Marcos. 8 months old lang nga siya no? At bigla hong natigilan si baby Marcos at unti-unti na rin namumula ang mukha. Nabulunan na pala si baby Marcos. At to the rescue si Daddy Nix na may first aid training. Binuhat niya si Marcos at kinandong saka marahang hinampas ang likod niya. Ang tawag dyan ng Red Cross ay back slaps. Hawakan natin yung mukha ng biktima katulad ng ganito. Yan. Tapos ibabaliktad natin siya. Tapos ang ating kamay, yan, sa gitna ng likod. So again, 5 back slaps. 1, 2, 3, 4, 5. Sa pagitan ng mga nipples, yan, 2 daliri. Doon sa gitna ng dibdib, gagawa tayo ng 5 chest thrust. So 1, 2, 3, 4, 5. So gagawin natin to alternately hanggang sa matanggal yung ating object. Ang iba pang tips at senyales kapag nabulunan ang mga chikiting, tatalakayin bukas sa Pinoy MD 6 AM sa GMA. Patuloy ang pagpapadala ng humanitarian aid sa mga nananatili sa Gaza. Pero hindi pa rin pinapayagan ng Israel ang pamimigay ng supply ng langis. Sabi ng Israeli Armed Forces, sakaling maubusan nito ang mga ospital, pwede nila itong payagan basta't hindi ito makakarating sa Hamas. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, wala pa silang desisyon tungkol dito. Muli namang humiling ng humanitarian ceasefire sa Israel ang grupong Hamas at ilang eksperto sa United Nations. Sabi nila, kailangan na nito dahil nasa, and I quote, grave risk of genocide, end of quote, na raw ang mga Palestino na naiipit sa gyera. Sa definition ng International Criminal Court, genocide ang intensyonal na pagpatay sa mga miyembro ng isang national, ethnic, racial o religious group. Sabi ng UN experts, dapat nang magkaroon ng ceasefire para masigurong umaabot ang mga humanitarian aid sa mga nangangailangan. Nauna namang sinabi ng Israel na Hamas ang kanilang target, hindi ang mga sibilyan. Ginagamit ito ng Hamas na human shield ang mga sibilyan. Heto mga mare at pageant fans, kumasa na rin si Miss Universe Philippines Michelle D sa nauusong Get Ready With Me online.
Inilabas ni Michelle ang kanyang Get Ready With Me El Salvador vlog. Tampok dito ang iba't ibang highlights ng events ni Michelle bago siya nagtungo sa Los Angeles, California. Pati na ang mga dadalhin niya sa El Salvador kung saan gagawin ang Miss Universe pageant. Parte rin ng vlog ang mainit na suporta ng mga kaibigan at tagahanga niya na bibit-bitin niya para sa Miss U pageant. Heto mga mare ha, uulitin ko lang ang bayanihan natin kay Queen Michelle. Pwedeng iboto sa Miss U app si Michelle sa dalawang categories, Voice for Change at Fan Vote. Again, let's make Queen Michelle number 1. Mga kapuso, sagot na rin namin ang LSS nyo sa papalapit na Pasko. Walang magiging malamig ang Pasko ngayon dahil magiging feeling blessed tayong lahat. We wish you all joy, love, and hope ngayong Kapaskuhan. Dahil naki-Love is Us kayo sa amin last year, i-share naman natin ang blessing this year. I-release na mamayang gabi ang lyric video ng 2023 Christmas Station ID ng Kapuso Network. Mapapanood naman ang bonggang production niyan sa All Out Sundays. O mga mare ha, abangan nyo yung mga eksena ng Team Balita ko riyan. Sa mga nurse na naghahanap po ng trabaho, may job opening po sa isang ospital sa Maynila. Hiring ang Justice Jose Abad Santos General Hospital ng Nurse 2 na may monthly salary na mahigit 38,000 pesos. Naghahanap din po ng Nurse 1 at Radiologic Technologist 2 na may buwan ng sahod na mahigit 35,000 pesos. Ihanda na po ang requirements ninyo ngayong weekend dahil sa Lunes po ang deadline of application. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang csc.gov.ph/careers. Tampok for today's Wow! Ang kwento ng dalawa nating kababayan. Mga PWD o persons with determination. Balitang hatid ni Salima Refran. Si Maricel Apatan, masarap magluto at magaling mag-bake. Si Dwight naman, aktibo sa iba't ibang sports. Kaakibat ng kanilang angking talento ay ang kanilang pagiging espesyal. Si Maricel, naputulan ng 2 kamay bago ang kanyang ika-12 kaarawan dahil sa isang krimen. Tinaga po yung liig ko sa shoulder ko hanggang sa ako po ay nahimatay. Pagkagising ko po, papretend po ako na patay na. Tumayo po ako. So nung pagtayo ko po, nakikita ko yung mga kamay ko. Talagang nagagalit ako dun sa tao na gumawa sa akin ito. At syempre, parang nahihiya pa ako lumabas ng tao noon. Kasi nahiya ako na wala akong kamay. Ang extreme sports enthusiast naman na si Dwight, nawala ng binti sa aksidente noong 2008. Upon the accident, syempre, it kind of hindered me to do such things. It was hard at first, but then I got used to it. Ganito man ang sinapit ni Maricel at Dwight, hindi ito naging hadlang para ituloy ang buhay. Kailangan meron akong magawa. Kasi syempre, gusto kong matulungan yung parents ko sa hirap nila ng buhay. I learned how to walk using my prosthesis. Then I went back on track. I got my inspiration and encouragement from the people around me, especially my family, my friends. Si Maricel, sinikap to pa rin ang pangarap. Nagtry ako kumuha ng chalk. Sulat ako ng pangalan ko hanggang sa ako'y natuto. At nagtry na rin po kumuha ng kutsara, tapos magkain. Pastry chef na siya ngayon at nagsimula na rin mag-vlog. Si Dwight naman, tuloy ang pagsabak sa extreme sports. I went to try go-karting again. I went back to surfing. I went back to firing, tactical shooting, bike, yeah. So pretty much the same. Like what I can do before, I can still do it now. Sina Maricel at Dwight, pinatunayan kahit dumaan sa pagsubok. Laban lang. Determination po ang kailangan. Hindi po hadlang ang kapansanan sa pag-unlad. Life goes on and so should we. Yan ang kwentong wow talaga. Yan ang balita ko. Salima Refran ng GMA Integrated News.
Saludo po kami sa inyo. Yan po ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Season po. Aubrey Carampel. Sa ngalan ni Katrina Son, Angelo Pertiera po. At sa ngalan naman ni Rafi Tima, JP Soriano po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Wala sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.